Matagal kang naging tahimik, Scorpio. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ikaw ay nakikinig. Habang ang iba ay hinahabol ang ingay, ikaw ay nagdala ng bigat sa katahimikan. Mga bayarin, responsibilidad, mga pangakong hindi mo kailanman binigkas ng malakas. At gayunman, may unti-unting nagbabago sa loob mo. Isang kakaibang kapanatagan. Isang banayad na hatak. Para bang pinagmamasdan ng universo kung gaano kakatiyagang nagtiis. Ang mensaheng ito ay hindi malakas at hindi nagmamadali dahil ang paparating sa iyo ay hindi nangangailangan ng puwersa. Kailangan ito ng pagkakaayon. May isang tahimik na ritual na nagaganap sa paligid mo ngayon, isa na hindi humihingi ng aksyon kundi paniniwala lamang. At ito ay nakaugnay sa kayamanang akala mo'y hindi na kailanman babalik. Scorpio, hindi ka taong humihingi ng pabor sa universo. Ikaw ay nagtitiis. Ikaw ay umaangkop. Ikaw ay nabubuhay sa katahimikan habang pasan ang mga bigat na hindi kailanman maintindihan ng karamihan. May mga sandaling nakaramdam ka ng pagiging hindi napapansin, na para bang ang lahat ng pagsisikap mo ay naglalaho sa mga anino, habang ang iba ay madaling umuusad. Ngunit ang hindi mo nakita noon ay kung paano hinuhubog ng bawat sakripisyo, bawat tahimik na desisyon, ang isang bagay na mas malaki pa kaysa sa inaakala mo. Ikaw ay dumaan sa isang panahon ng paghahanda, isang yugto na humiling ng pasensya sa halip na bilis, pananampalataya sa halip na patunay. At ngayon, ang katahimikang iyong tinirhan ay hindi na walang laman. Ito ay makapangyarihan. Tumutugon ang universo sa mga nananatiling matatag kahit walang nakakakita. Hindi ito tungkol sa biglaang swerte o maingay na tagumpay. Ito ay tungkol sa mas malalim na pagkakaayon, isang pagkakaayong nagdadala ng katatagan, seguridad, at uri ng kayamanang dumarating ng payapa at nananatili. Bakit pinipili ang Scorpio, bahagi ng kwento storytelling section? Hindi kailanman tinahak ng Scorpio ang madali at magaan na landas. Hindi iyon ang itinadhana sa iyo. Mula pa sa simula, ang paglalakbay mo ay idinisenyo upang ituro ang pagtitiis, katalinuhang emosyonal, at tahimik na lakas. Habang ang iba ay natututo sa pamamagitan ng kaginhawaan, ikaw ay natuto sa ilalim ng matinding pagsubok. Habang ang iba ay ginagabayan ng palakpakan, ikaw ay ginagabayan ng kutob. Kaya iba ang tingin ng universo sa iyo. Hindi ka humahabol sa pagpapatunay. Kumikilos ka ng may pag-iingat, nagmamasid bago kumilos, at pinoprotektahan ang iyong enerhiya kapag may hindi tama ang pakiramdam. Maraming beses, ito ang nagdulot sa iyo ng pakiramdam na nag-iisa, na para bang palagi kang may distansya sa mundo. Ngunit ang distansyang iyon ay hindi pagtanggi. Ito ay proteksyon. Madalas itinatago ng universo ang pinakamalalakas nitong kaluluwa hanggang handa na silang tanggapin ang matagal na nilang hiniling. Scorpio, ikaw ay pinili dahil nauunawaan mo ang halaga lampas sa panlabas na anyo. Alam mo na ang tunay na kayamanan ay hindi maingay, hindi minamadali, at hindi pabaya. Ito ay binubuo sa katahimikan, binabantayan ng karunungan, at pinananatili sa pamamagitan ng disiplina. Bawat pagkaantala na hinarap mo ay humuhubog sa kakayahan mong hawakan ang kasaganaan nang hindi nawawala ang iyong sarili. May mga sandaling sinubok ng buhay ang iyong tiwala, mga panahong ang pagbibigay ay tila mapanganib at ang paniniwala ay nakakapagod. Ngunit nanatili ka. Hindi mo tinalikuran ang iyong mga prinsipyo. Hindi ka naging mapait kahit may sapat kang dahilan. Ang pagpipigil na iyon ay bihira. At ang bihira ay laging ginagantimpalaan. Hindi tumutugon ang universo sa desperasyon, tumutugon ito sa pagkakaayon. At ikaw, Scorpio, ay dahan-dahang umayon sa pasensya, pagpipigil sa sarili, at panloob na linaw. Kaya tahimik nang nagsisimulang magbukas ang mga pinto. Hindi lahat ng pagpapala ay dumarating ng may ingay. Ang ilan ay dumarating ng marahan dahil sila ay itinadhang magtagal. Ang kahulugan ng itahimik na ritual. Ang tahimik na ritual na ito ay hindi isang bagay na ginagawa gamit ang iyong mga kamay, Scorpio. Ito ay isang bagay na unti-unting nabubuo sa loob mo sa paglipas ng panahon. Isa itong gawin ng pagpili ng pagpipigil kaysa padalos-dalos na reaksyon, pasensya kaysa panik, at tiwala kaysa takot. Habang ang iba ay naghahanap ng mga shortcut, ikaw ay natutong manatili sa gitna ng kawalang katiyakan. At ang katahimikang iyon ang naging ritual mo. Ang isang tahimik na ritual ay hindi humihingi ng atensyon. Hindi nito ipinapahayag ang sarili nito sa mundo. Nagaganap ito sa mga sandaling pinili mong huwag ipaliwanag ang iyong sarili, huwag ipagtanggol ang iyong pag-usad,
at huwag ibunyag ang iyong mga plano ng masyadong maaga. Sa bawat pagkakataong nanahimik ka sa halip na patunayan ang iyong halaga, lalo mong pinatatag ang hindi nakikitang pagsasanay na ito. Mas nauunawaan ng universo ang intensyon kaysa aksyon. At malinaw ang intensyon mo, kahit noong magulo ang mga pangyayari sa paligid mo. Nagpatuloy ka kahit walang palakpakan. Nagtiwala ka kahit naantala ang mga resulta. Ang ganitong pagkakapare-pareho ay makapangyarihang enerhiya. Ipinapakita nito sa universo na handa kang tumanggap ng hindi kailangang magyabang. Para sa Scorpio, ang katahimikan ay sagrado. Hinahayaan nitong magsalita ng mas malakas ang intuisyon kaysa takot. Sa espasyong ito, lumalago ang linaw. Nasisimulan mong makilala kung alin ang mga oportunidad na tunay na nakaayon sa iyo at alin ang mga distraksyong layong subukin ka lamang. Itinuturo ng ritual na ito ang paghihintay sa tamang sandali sa halip na ipilit ang maling pagkakataon. Ang kayamanang dumarating sa pamamagitan ng ingay ay madalas umaalis sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang kayamanang nagmumula sa katahimikan ay may ugat. Ito ay nananatili. Kaya kinakailangan ng iyong landas ang mahinahong pagtitiis. Ang tahimik na ritual na iyong isinasabuhay ay naghahanda sa iyo upang tanggapin ang kasaganaan ng hindi nawawala ang balanse, kapayapaan, o kontrol. Ang nabubuo sa paligid mo ngayon ay matatag, may malinaw na layunin at taos-pusong pinaghirapan. Yugto ng pagbabagong anyo mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. May panahong ang pangunahing focus mo ay ang simpleng makaraos, Scorpio. Hindi paglago, hindi kaginhawaan, kundi ang makaligtas lamang. Natutunan mong palawakin ang limitadong pinagkukunan, manatiling kalmado kahit napapalibutan ng kawalang katiyakan, at magpatuloy kahit kulang ang motibasyon. Ang mga sandaling iyon ng kakulangan ay hindi parusa. Mga pagsasanay ang mga iyon. Itinuturo ng kakulangan ang kamalayan. Pinatalas nito ang iyong kutob. Pinilit ka nitong tukuyin kung ano ang tunay na mahalaga at kung ano ang maaari ng bitawan. Sa yugtong ito, hindi ka lamang natutong kumita, natuto kang magpahalaga. Nagsimula mong maunawaan na ang kasaganaan ay hindi tungkol sa walang tigil na pagkuha, kundi sa matalinong pamamahala ng enerhiya, oras, at paniniwala. Unti-unti may nagbago. Tumigil ka sa paghahabol ng mga resulta at sinimulan mong linangin ang iyong pananaw. Sa halip na itanong kung bakit hindi gumagana ang mga bagay, nagsimula kang magtanong kung ano ang dapat mong matutunan. Ang isang pagbabagong iyon ang lumikha ng espasyo para makapasok ang kasaganaan. Nang lumambot ang pagtutol, nagsimulang dumaloy ang biyaya. Bihirang maging dramatiko ang pagbabago. Madalas itong nagaganap ng tahimik sa mga sandaling walang nakakakita. Nangyayari ito kapag pinipili mo ang disiplina kaysa bugso ng damdamin, ang bisyon kaysa takot. Bawat responsableng desisyon na ginawa mo, kahit ang mga mahihirap, ay isang hakbang palayo sa kakulangan at papalapit sa katatagan. Ngayon, ang kasaganaan ay lumalapit sa iyo sa paraang kaya mong panatilihin. Hindi ito nakalulunod o magulo. Dumarating ito ng may sukat, hinahayaan kang lumago kasama nito nang hindi nawawala ang kontrol. Ang yugtong ito ay tungkol sa tiwala, tiwalang hindi mo na kailangang magpumilit upang patunayan ang iyong halaga. Hindi ka na ang taong minsang natakot na maubusan. Ikaw ay matatag, mulat at handa. At dahil dito, pakiramdam ng universo ay ligtas na ilagay sa iyong mga kamay ang mas malaking responsibilidad at mas malaking gantimpala. Mga palatandaan na papalapit ang kayamanan sa Scorpio. Kapag nagsisimula ng lumapit ang kayamanan sa Scorpio, hindi ito dumarating na may paputok o malalakas na anunsyo. Sa halip, nagpapadala ito ng mga banayad na senyales, maliliit na pagbabago na halos personal ang dating. Maaaring mapansin mo ang unti-unting paglamig ng kaba pagdating sa pera, kahit wala pang malinaw na pagbabago sa sitwasyon. Ang pag-aalala ay dahan-dahang lumuluwag, napapalitan ng tahimik na kumpiyansa. Iyan ang unang palatandaan. Ang isa pang senyales ay makikita sa iyong intuisyon. Ang mga desisyong dati magulo at nakakalito ay nagiging malinaw. Likas mo nang nalalaman kung kailan sasang-ayon at kung kailan urong. Ang mga oportunidad ay nagsisimulang umayon sa iyong mga pinahahalagahan sa halip na salungatin ang mga ito. Hindi ito tsamba, ito ay paghahanda. Pinapatalas ng universo ang iyong discernment bago nito palakihin ang iyong mga gantimpala. Maaari mo ring maranasan ang mga sandali ng hindi inaasahang suporta. Dumarating ang payo sa tamang oras. Lumilitaw ang impormasyong kailangan mo mismo kapag kailangan mo ito.
Maging ang mga pagkaantala ay nagsisimulang gumana pabor sa iyo, pinoprotektahan ka mula sa mga desisyong magpapagod lamang sa iyong enerhiya. Ang mga dating hadlang ay nagmumukhang gabay na ngayon. Ang mga panaginip at kaisipan ay maaaring maging mas malinaw at mas buhay, kadalasang nakatuon sa katatagan, seguridad, at pangmatagalang paglago. Maaari mong mapansin na mas kaunti na ang pag-iisip mo sa mabilisang panalo at mas nakatuon ka na sa pagpapanatili. Ang pagbabagong ito ng focus ay isang makapangyarihang palatandaan na hinog na ang ugnayan mo sa kayamanan. Marahil ang pinakamalinaw na senyales ay panloob. Hindi mo na nararamdaman ang pangangailangang ikumpara ang iyong landas sa iba. May lumalalim na tiwala na ang nakalaan para sa iyo ay darating sa tamang panahon. Ang pasensyang iyon ay parang magnet. Tumutugon ang universo sa mga hindi na desperado, kundi handa na. Tahimik ang mga senyales na ito, ngunit may malinaw na layunin. Ito ang paraan ng universo upang ipaalala sa iyo, manatiling matatag. Mas malapit ka na kaysa sa inaakala mo. Mensahe mula sa universo, direktang pagtugon. Scorpio, ang mensaheng ito ay hindi upang madaliin ka. Ito ay upang tiyakin ka. Nakita ng universo kung gaano mo maingat na pasan ang responsibilidad, kung gaano kadalas mong pinili ang lakas kaysa kaginhawaan, at kung gaano ka bihirang humingi ng tulong kahit kailangan mo na. Walang anumang tiniis mo ang hindi napansin. Hindi ka kailanman nahuli. Ikaw ay inaayon. Habang ang iba ay natuto sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkakamali, ikaw ay natuto sa pagmamasid at pagpipigil. Ang karunungang iyon ang nagiging kalamangan mo ngayon. Hindi inilalagay ng universo ang kasaganaan sa mga pabaya. Inilalagay nito ito sa mga kamay na igagalang, poprotektahan, at palalagin nito. Kaya tumagal ang iyong paglalakbay. May mga sandaling kinuwestiyon mo ang iyong halaga, hindi dahil kulang ka sa kakayahan, kundi dahil mabagal ang mga resulta. Unawain mo ito ngayon, ang pagkaantala ay hindi pagtanggi. Ito ay pagpipino. Hinuhubog ka upang maging taong kayang tumanggap ng hindi nawawala ang balanse, kayang umangat ng hindi nakakalimot sa pagpapakumbaba. Isang bagay lamang ang hinihiling ng universo sa iyo ngayon, pagkatiwalaan mo ang katahimikan. Hindi mo kailangang pilitin ang mga pangyayari o habulin ang pagpapatunay. Ang nakalaan para sa iyo ay patuloy na lumalapit, mahinahon at walang drama. Ang papel mo ay manatiling matatag, mulat at bukas. Bitawan mo ang takot na nagsasabing kailangan mong magdusa para maging karapat-dapat sa tagumpay. Napatunayan mo na ang iyong tibay. Ngayon, panahon na upang payagan ang kagaanan. Hindi ka na sinusubok ng universo. Tumutugon na ito sa iyo. Ito ay sandali ng tahimik na pagpapatibay. Manatiling naririto. Manatiling kalmado. At tandaan, ang dumarating sa pamamagitan ng pagkakaayon ay nananatili sa pamamagitan ng malinaw na layunin. Dito nagsisimulang maging kakaiba ang pakiramdam ng lahat, Scorpio, hindi mas maingay, hindi mas mabilis, kundi mas malinaw. Ang pagdududang dati palaging nasa likuran ng iyong isipan ay unti-unting nawawala, napapalitan ng matatag na tiwala sa sarili. Hindi mo na kinukwestiyon ang bawat desisyon. Kumikilos ka ng may malinaw na layunin, alam mong ang iyong panloob na kompas ay pinatalas ng karanasan. Tahimik ang iyong kapangyarihan mula pa noon. Hindi mo kailangang ipahayag ang iyong paglago o ipakita ang iyong lakas. Makikita ito sa paraan ng pananatili mong kalmado sa ilalim ng matinding pressure, sa pagpili mo ng katatagan kaysa bugso ng damdamin, at sa pagprotekta mo sa mga binubuo mo nang hindi kailangang magpaliwanag. Ang paggising na ito ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao, ito ay tungkol sa ganap na pagyakap sa kung sino ka na talaga noon pa man. Unti-unti mong napagtatanto na ang kayamanan, sa pinakadiwa nito, ay tumutugon sa panloob na kaayusan. Habang nagiging mas disiplinado ang iyong mga pag-iisip at mas nakaugat ang iyong mga damdamin, sumusunod ang mga panlabas na pangyayari. Ang mga oportunidad ay hindi na nakakapanghina. Nagiging kayang hawakan. Nakaayon. Para sa'yo. May isang mahinahong otoridad na nabubuo sa loob mo. Isang pakiramdam na hindi mo kailangang magmadali o makipagkumpetensya. Ang para sa'yo ay hindi ka lalampasan. Binabago ng paniniwalang ito ang paraan ng paglalakad mo sa mundo. Nakakaakit ka ng respeto nang hindi ito hinihingi at ng pag-unlad nang hindi ito pinipilit. Ito ang paggising na nagtatagal. Hindi pinapatakbo ng ego kundi ng linaw. Hindi pinapagana ng pagmamadali kundi ng kumpiyansa. Hindi ka na naghahanda para sa kasaganaan, ikaw ay nagiging taong likas na kayang humawak nito.
Scorpio, ang iyong paglalakbay ay hindi kailanman tungkol sa mabilis na panalo o maingay na tagumpay. Ito ay tungkol sa pagtitiis, kamalayan, at tahimik na paghahanda. Bawat yugto na dinaanan mo, lalo na ang mga mahihirap, ay may layunin. Walang nasayang. Walang nagkataon lang. Ikaw ay ginagabayan patungo sa isang anyo ng katatagang tatagal. Habang ikaw ay nagpapatuloy, tandaan na hindi mo kailangang patunayan ang iyong pag-usad kaninuman. Ang iyong paglago ay makikita sa kung gaano ka-grounded, kung gaano kalinaw ang iyong pag-isip, at kung gaano kahinahon ang iyong pagtugon sa mga hamon. Ang kayamanan, kapayapaan, at seguridad ay hindi mo na hinahabol. Sila ang kumikilala sa iyo. Pahintulutan mong tumanggap ng walang guilt. Matagal mo nang binayaran ang halaga sa pamamagitan ng pasensya at disiplina sa sarili. Pagkatiwalaan mo ang prosesong nagaganap sa paligid mo kahit ito'y patuloy na tahimik. Ang ilan sa mga pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari ng walang saksi. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ng sandali upang kilalanin ito. Isang simpleng pagninilay, komento, o paghinto upang namnamin ang kahulugan ay sapat na. Manatiling konektado sa enerhiyang ito at patuloy na piliin ang linaw kaysa takot. Ang iyong landas ay matatag. Ang iyong tiyempo ay eksakto. At ang nakalaan para sa iyo ay patuloy na naghahanap ng daan, tahimik, ngunit tiyak.